Sir. Oh, ano yan? Ay. Sir, ito po yung mga batch yung nakuha namin dito sa loob ng simbahan. M16. Sige, submit mo kagad sa ballistics. Sir, meron pa. Ito po yung mga nakuha ko na panibagong klase ng basyo. Ibig sabihin, dalawang klase ng baril ang nagpalitan ng putok dito. Sige, ipacheck mo na pareho. Baka po galing yan doon sa babae. Sinong babae ito? Sir, yung isa pong bisita, may dala po siyang baril. Siya po yung nakipaglaban doon sa mga lalaking lumusog. At saka yung isang babae, nakipaglaban din. Mga kutsilyo yung dala niya. Ang gagaling nila, sir. Sige, salamat. Saan ang pinakamalapit na ospital dito? St. Mary, sir. Mga 15 minutes lang yun mula dito. Good. Tara, puntahan natin. Okay, sir. Sandali. Saan naman ang pinakamalapit na CR dito? Yan lang yun, sir. Paglabas natin. Oh, dun muna tayo. Patawanin mo ako. Hindi ko naman nakalain na masusundan pa kami ng mga walang hiyang yan. Pati tuloy ang magiging anak natin na damay. Huwag mo akong iiwanan. Nawala na ang magiging anak natin. Kaya sana huwag mo akong iiwan. Hindi ko kakayanin kung mawawala ka. Lumaban ka, Angeli. Lumaban ka. Kung papayag na, naiiwan mo ako. Nakikita mo ba yung life support monitor? That's a good sign. Mukhang nagiging stable na ang pasyente. Siguro po alam ni Angeli na katabi niya lang si Lupin. Yes, that could be the reason. Teka, iwanan natin sila. Tita, how is she, Micah? Tita, hindi pa siya nagkakamalay. Ha? Tita, comatose siya. Comatose ang anak ko? Ha? Ano nangyari? Tita, may dumating po kasi mga armadong lalaki sa simbahan, tapos nagpaputok sila ng baril. Tita, tinamaan si Angeli. Hindi ko po kilala yung mga lalaki, pero ang duda ko, kilala sila ni Lupin. Nakita ko po kasi yung mga kaibigan niya nakikipagbarilan doon sa mga lalaki. Walang hiya talaga yung lalaking yan. Sabi ko na nga ba, yan ang dahilan kaya nandito ang anak ko.